Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Nakatanaw sa malayo si Arian habang tigmak ng luha ang mga mata. She doesn't know how long she could endure the pain in her heart. The guilt that she is feeling. Of all women, bakit siya pa ang nahihirapang magkaanak na gustong-gusto magkaroon? Whereas, there are other girls na nagtatapon lang ng anak and worst, aborted. Arian, pumasok ka na. It's getting cold. Saad ni Norman, buhat sa likuran. Hinawakan pa siya nito sa balikat pero iwinaglit niya ang kamay nito at agad tumayo. Don't touch me. What are you doing here? Arian, I just want to explain everything to you. Can you please listen to me? You don't need to explain anything to me. Malinaw ng mga nakita ko. There is no explanation that could ease the pain you caused, Norman. Please, huwag mong ituloy ang annulment. I'm begging. And why not? Oh, I knew it. Seeing me miserable makes you happy. Do you know how painful it is, Norman? Huh? That every time I see you, nakikita ko rin yung babaeng buntis. I'm seeing how gentle you are with her. And every time I think of it, it feels like stabbing my chest multiple times. So please, just let each other free. Kaysa nakikita kita araw-araw mong pinapamukha sa akin ang kakulangan ko na hinanap mo sa iba. You're getting it wrong, Arian. Ha? So ikaw ang tama? Kayo ng babae mo ang tama? Ako yung mali? Okay. Justify your infidelity, Norman. Napahilamos si Norman sa sarili niyang mukha. He clearly sees the pain in Arian's face. I don't deserve this pain, Norman. Therefore, I need to free myself. Sigurado maiintindihan ako ni Jam sa gagawin ko. Akala ko, tanggap mo kung anong kulang sa akin. Although hindi naman ako baog totally. But you have run out of patience. You cheated on me just because you want to have a child. Don't worry. I won't do any scandalous thing against you. I won't let you go. Just set me free. That's all I ask. Sinubukang yakapin ni Norman si Arian pero umiwas siya. Ayaw niyang hawakan siya nito na para bang may sakit na nakakahawa. Mula nang nalaman nito ang tungkol kay Jackie, ay humiwalay na ng tulugan. Lagi siyang umiiwas. Kahit sa opisina ay hindi pinapapasok ang lalaki. Leave me alone. Pagtataboy ni Arian kay Norman. Wala nang nagawa si Norman, kundi ang iwan si Arian. Kahit gustong-gusto nitong yakapin ang babae. Bumaba si Norman para kumuha ng tubig. Dahil mula nang wala si Arian sa kwarto, ay wala nang naglalagay ng mga bagay-bagay sa mini fridge sa kwarto nila. Nang sumunod na araw, maaga na naman umalis si Arian. Senyorito, tawag ni Manang Susan kay Norman. May problema ba, Manang? Kasi senyorito, nag-aalala na kami sa asawa nyo. Ang laki na ng pinayat niya. Baka po magkasakit siya katulad ni Ma'am Jamaica. Pasensya ka na po. Hindi lang namin maiwasan ang mag-alala kay senyorita. Baka po kami ang sisihin ng daddy niya. Ako na po ang bahala sa asawa ko. May konting problema lang po kami. Ganun po ba, senyorito? Sana maayos na po yan. Kawawa naman po ang asawa mo. Mapaklangiti ang sinagot ni Norman dahil ang totoo ay hindi pa rin niya alam kung paano paamuhin si Arian. She doesn't want to listen to him at naintindihan naman niya yun. Dahil may kasalanan nga naman siya. Pero mali kasi ang iniisip nito tungkol sa kanya
Maya-maya ay nagpaalam na si Norman. May importante siyang meeting. Pagdating ng hapon ay iisipin na naman niya kung paano kakausapin si Arian. Sa kabilang banda, pumasok si Arian kahit medyo masama ang pakiramdam niya. Ma'am Arian, okay ka lang ba? You look pale po. Hindi napigilang tanong ni Cherry. I'm fine. Don't worry, Cherry. Okay po. You can go back to your table. I have to finish some of these designs. Sige po. But if you need anything, I'm just at my table, ma'am. Tumango si Arian, saka bahagyang ngumiti. Makalipas ang ilang sandali ay mag-isa na lang siya. Nahilot ang magkabila niyang sentido dahil medyo sumasakit ang ulo niya. Sa halip na gumawa ng design, ay lumipat siya sa couch at humiga. Hindi nagtagal ay malayang nakatulog doon. Tanghali na nang magising si Arian. Medyo maayos na ang pakiramdam niya. She called Cherry via intercom and asked her for food. She's craving of something, kaya yun ang sinabi niya sa kanyang assistant. Hindi naman makapag-concentrate si Norman habang nasa meeting dahil iniisip pa rin niya si Arian. Natatakot siya na baka tuluyan itong mag-file ng annulment. Although hindi yun kagaya sa divorce na mas mabilis ang proseso, pero takot siya na tuluyan siyang mawalan ng karapatan sa babae. Mr. Alejandro, are you all right? You seems not in your senses for this meeting. Pukaw ng isa sa mga kamiting niya. Humugot ng buntong hininga si Norman. Yeah, I'm okay. And I think we don't need a further discussion of these matters. So expect the approval of your investment application to be sent to your email within 10 working days. Meeting adjourned. Tumayo ang lahat at nakipagkamay kay Norman. Masaya ang mga negosyante sa sinabi niya. Ayaw niya na madagdagan pa ang mga iniisip niya, kaya aaprubahan na lang niya ang mga contract ng mga investors. This is the first time he made his decision without further evaluations. Maya-maya ay dalawa na lang sila ng sekretary niya sa conference room. You may go now. Utos ni Norman sa sekretary niya. Nais niyang mag-isa doon. Naisuklay niya ang mga daliri sa kanyang ulo nang wala na siyang kasama. Oo nga't alam niyang mali siya sa part na hindi niya muna kinausap si Arian bago gumawa ng hagbang. Pero kung pakikinggan lang sana siya nito, ay hindi siguro aabot sa ganito kakumplikado. At dahil hindi rin naman siya makapag-isip, he decided to go home and wait for Arian. He will try to talk to her again at magbabaka sakali na makikinig na ito sa kanya. Lumipas ang mga oras. Tapos na naman ang maghapon ni Arian. Papasok na sana siya sa garahe nang lumapit si Jason, ang panganay na kapatid ni Jam. Huminto saglit si Arian at binaba ang salamin ng bintana. Is there something wrong, Kuya Jay? Tanong niya sa lalaking lumapit. Mom and Dad want to invite you and Norman tonight for dinner. It's Jam's birthday today, Yan. Saglit na nag-isip si Arian. Oo nga pala, nakalimutan na tuloy niya ang bagay na yon dahil sa kinakaharap na problema sa pagitan nilang mag-asawa. Okay kuya, I'll be there. Hindi ba pwede ang asawa mo? I'm not quite sure kuya, but I'll try to inform him. Pero ako pupunta ko at baka magtampo sa akin si Jam. Okay, see you there. Nagpaalam na si Jason. Hindi na rin niya tinuloy na ipasok ang kotse niya sa garahe. Manong, isara mo na. Aalis din ako maya-maya kaya dito na muna sa labas ang kotse ko. Utos niya sa guard. Tumango lang ito, tsaka isinara ang gate. Nangunot naman ang noo ni Arian nang nasa garahe na ang kotse ni Norman. Bumuntong hininga siya bago tumuloy. Hi. Bati ni Norman, pero hindi niya pinansin
Dumiretso lang siyang umakyat. Diretso si Arian sa walk-in closet niya para kumuha ng damit. Are you going out? Si Norman na sumunod pala sa kanya. It's none of your business. You're not going anywhere. Mag-uusap tayo. Wala tayong kailangan pag-usapan. Saan ka pupunta? Hinawakan siya nito sa braso, ngunit maagap niyang binawi at hinarap si Norman. Wala kang pakialam. Huwag mo nga akong pakialaman. Hindi nga kita pinakialaman eh. I'll go wherever I want to go. I will not let you go out without telling me where you are going. I'm going to attend my best friend's birthday dinner. Satisfied? Tsaka wala ka naman dapat pakialam sa akin eh. Kasi hindi naman kita pinakikialaman. Bakit di mo puntahan ang mag-ina mo? Mas kailangan ka nila. Arian, ikaw ang asawa ko. Kaya uuwi ako sa'yo. You never treated me as your wife. Asawa mo lang ako kapag ikakama mo. Don't worry, magiging malaya ka na isa sa mga darating na araw. Arian, can you please listen to me? I don't have time to listen. I don't want to hear your lies. Oh, by the way, sabi pala ni Kuya Jason, you are invited to. Baka magtampo si Jam sa akin kapag hindi ko sinabi sa'yo. And it's up to you if you would go or not. Hindi na nakasagot si Norman dahil iniwan na siya ni Arian. Pero mabilis siya nitong sinundan. I'll come with you. Sa kotse ko na tayo sasakay. Saad ni Norman habang mabilis na bumaba sa hagdan. I can drive myself. Bale walang sagot ni Arian. Sige, tingnan natin kung anong iisipin ng mga magulang ni Jam kapag ganito tayo. Kahit ngayon lang. For the sake of your best friend's birthday celebration. Can we pretend that we're okay? Tiningnan ng matalim ni Arian si Norman, tsaka huminga ng malalim at nauna ng lumakad. Sumunod naman ito agad. Wala silang imikan habang nasa daan, papunta sa Lim's mansion. Nagdadalawang isip magbukas ng usapan si Norman dahil nagmamaneho ito. At baka kung ano pang mangyari sa kanila, lalo na't alam nitong galit na galit pa rin si Arian. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawang ipaliwanag dito ang bagay-bagay. Makalipas ang halos 1 oras ay nasa harap na sila ng mansyon. Medyo nailang si Arian dahil parang sinasamantala ni Norman ang pagkakataon. Ngunit wala siyang magagawa dahil ang gusto nito ay hindi lalabas kung saan-saan kung ano man ang problema nilang dalawa. Masayang-masaya ang mga magulang ni Jam nang makita si Arian. Pinilit nito na maging representable sa pagharap sa pamilya ng yumaong matalik na kaibigan. Hindi lang basta dinner ang nadatnan nila, kundi may inuman din. Dahil medyo masama pa rin ang pakiramdam ni Arian, ay hindi ito tumikim ng kahit konting alak. Pero si Norman ay ginawang tubig ang alak. Lumipas ang mga oras. Sigurado kang kaya mong iuwi ang asawa mo, Arian? Kung gusto mo, sumabay na kayo sa amin. Saad ni Jason na umaalalay kay Norman. I can drive, kuya. Tulungan mo na lang ako mamaya pag-akyat sa kwarto. Sagot ni Arian. Lasing na lasing si Norman. Hindi na nito alam ang kanyang mundo. Hindi nga kumain. Puro alak lang. Sinakay ni Jason si Norman sa passenger seat. Si Arian na ang magmaneho. Mabuti na lang at medyo masama ang pakiramdam niya, kaya hindi siya sumimsim ng alak. I can't lose you. I only want you as my wife. Mga katagang namutawi sa bibig ni Norman. Hindi naman mawari ni Arian kung magagalit o matutuwa ba siya sa narinig niya. Wala naman sinabing pangalan at isa pa, lasing ito. Kaya walang kasiguraduhan kung maalala pa kung ano ang lumalabas sa bibig nito. I'm doing this because I don't want to lose you. I don't want to gamble your life.
I don't want to risk your health and safety. Norman U-turned again. Nangunot ang noo ni Arian sa mga sinasabi nito. Pero naroon pa rin ang katotohanan na lasing ito. At malamang, bukas, pag nahimasmasan ay wala na itong maalala pa. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila. Tinulungan ni Jason si Arian na iakyat si Norman sa kwarto nila. Pagkatapos ay agad ding nagpaalam ang lalaki. Ramdam ni Arian ang init ng katawan ni Norman kanina. Kaya kahit galit siya rito, ay kailangan pa rin niyang asikasuhin. At baka kung ano pang mangyari kapag hinayaan niya ito. Kumuha siya ng maligamgam na tubig sa gripo. Iyon ang gagamitin niyang pampunas kay Norman. Maya-maya ay nagulat na lang siya nang hawak ni Norman ang mukha niya. Lasing ito pero gising pa. Matulog ka na. Lasing na lasing ka. Ani Arian, saka binawi ang mukha niya na hawak ni Norman kanina. Subalit kinabig siya nito dahilan upang masubsob siya sa mukha nito at agad naglapat ang kanilang mga labi. I miss you. Sambit nito pero hindi tinuloy ang panghuling salita dahil hinalikan nito si Arian ng marahan. Lasap ni Arian ang manamis-namis na labi ni Norman. Nais man sana niyang umiwas, subalit mahigpit siyang hawak ni Norman. At kapag gumalaw siya ay malalaglag siya sa sahig. Hindi niya alam kung paano ito pigilan. Dahil ang totoo ay nagugustuhan niya ang paghalik sa kanya. Wala ni kahit anong pagtutol sa kanyang isip. Nagtagumpay si Norman na maangkin si Arian sa oras na yon. Pero pagkatapos ng mainit na sandaling yon ay umalis din si Arian. Lumipat sa kabilang kwarto. Ayaw niyang makita siya ni Norman sa tabi niya. Kahit nakipagtalik siya rito, ay hindi pa rin sapat yun para makalimutan ang kasalanan nito. Ano nga ba ang dahilan ng masamang pakiramdam ni Arian? Indikasyon kaya ng isang karamdaman o isang blessing? Abangan ang karugtong.